Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula dito naman sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Malacanang, ipinaubayan na sa Kongreso ang pagresolba sa impeachment complaint na posibleng ihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Ipinaubaya na ng Malacanang sa Kongreso ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng pahayag na ilang kongresista na walaan nilang massive support sa impeachment sa Vice Presidente at kailangan ng go signal ng Pangulo upang umusad ang naturang hakbang. Pagbibigay diin ni Castro, hindi saklaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang proseso o hakbang ng Kongreso. Naniniwalaan niya ang Pangulo na kung sakaling mayroong maihaing reklamong impeachment laban kay VP Sara, dapat itong itrato kagaya ng masusing investigasyon sa maanomalyang flood control projects upang mapapanagot ang dapat managot. Anya, matalino naman at mayroong konsensya ang mga mambabatas, kaya't alam ng mga ito ang kanilang mga ginagawa ay para sa taong bayan at hindi para sa interes ng iilan. Nasa Kongreso na anya ang bola kung paano riresolbahin sakaling mayroong maghain ng impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Tinatrabaho o ginagawa po sa House of Representatives, hindi po yan saklaw ng ating Pangulo. At maliwanag naman din po ang sinabi ng Pangulo, kung may kakaroon man po ng impeachment complaint o pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ito ay dapat na ituring na parang flood control mess. Kung kinakailangang imbestigahan na malaliman at dapat may managot, dapat na managot. Alam po nating lahat na ang mga mababatas ay binoto dahil sila po ay may puso, may talino at may konsensya. Alam nila ang tama at mali. Alam nila na ang kanilang gagawing trabaho ay para sa taong bayan, hindi para sa iilan lamang. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas nakikitang pangatlo sa pinakamabilis na lalagong ekonomiya sa East Asia at Pacific hanggang sa taong 2027. Yan ay ayon sa World Bank. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inaasahang magiging ikatlong pinakamabilis na lalagong ekonomiya ang Pilipinas sa rehiyon ng East Asia and Pacific ngayong taon at sa 2027. Pinanatili ng World Bank ang growth forecast nito para sa bansa hanggang sa 2027 na hindi nagbago mula sa inilabas nitong projection noong December. Sa inilabas na Biannual Global Economic Prospect Report, sinabi ng World Bank na inaasahang lalago ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ng 5.3% sa 2026 habang 5.4% naman sa 2027. Ayon sa ulat, malaki ang maitutulong ng mga planong structural reforms sa pagpapalakas ng pamumuhunan at productivity sa Pilipinas bagamat nananatili pa rin ang mga alalahanin kaugnay ng pamamahala at good governance. Hanggang 2027, inaasahang ikatlong pinakamabilis na lalagong ekonomiya ang Pilipinas sa rehiyon. Para sa taong ito, nangunguna ang Vietnam na may 6.3% na GDP
Kasunod ng Mongolia at Pilipinas, sinundan ng Indonesia, Samoa, China, Cambodia, Malaysia at Marshall Islands. Sa 2027 naman, inaasahan pa rin mangunguna ang Vietnam na may 6.7% na GDP, kasunod ng Mongolia at Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago natin pagpatuloy ang ating balitaan ay pag-uusapan muna natin dahil nabuhay muli unang buwan pa lamang ng taong 2026 ay nabuhay ang mga usapang patungkol sa impeachment, partikular laban kay Vice President Sara Duterte na naibalita natin kani-kanina lamang, at syempre may mga umuugong na din na mga usapin patungkol naman sa mga tungkol sa posibleng impeachment complaint laban naman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So ano ang posibleng maging epekto ng mga ganitong diskusyon sa ating political landscape na dito sa Pilipinas? At kaugnay nito ay kasama nating muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon ang isang political analyst, walang iba kundi si Dr. Froilan Calilong. Dr. Calilong, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, good afternoon, Steph. Good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Happy New Year po. Thank you for having me again. Happy New Year din po sa inyo, Dr. Calilong. At eto na nga po, no? Usapang impeachment na naman po. Pero paano niyo po ba tinitingnan? Kasi medyo nagkaroon po ng pahayag si Pangulong Marcos na ibinahagi po ni Undersecretary Claire Castro sa isang press briefing na dapat tratuhin ang posibleng impeachment laban kay VP Duterte tulad ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ano po ang nakikita nyo sa pahayag na ito? Well, I think this is something na siguro expected naman natin talaga, especially if we're going to look at it within the context of accountability. No? Alam naman natin na yun nga, may allegation din naman sa ikalawang Pangulo, although kung titignan natin, the amount that we are questioning here is definitely a lot lower as compared to the amount that is being dragged into the flood control mess. No? 125 million is very small actually compared to the trillions of peso that is being dragged into the flood control scandal. Pero yun nga, when we talk about corruption kasi, when we talk about cases involving graft or plunder, it really doesn't matter kung magkano yung amount. No? Ang mahalaga rito is talagang mapanagot kung talagang may pagkakasala. No? And I think tama rin naman yung angulo na tinitingnan ng Pangulo. It's just that yun nga, iba yung konteksto na gagalawan ngayon itong impeachment laban kay VP. Ibang-iba nung 19 Congress. No? Number one, iba yung liderato ng Kongreso ngayon. Maaaring maiba rin yung posisyon ng maraming congressmen as compared last year. No? Nung naipasa yung impeachment laban sa kanya, and maaaring magkaroon ng mga pagbabago dahil alam naman natin medyo yung political dynamics ngayon is very very unstable, especially not only with the Vice President but more so with the President, with the survey rankings and the numbers that he actually have. Hindi talaga to favorable para sa kanya, no? So this might influence the perception of many of our congressmen regarding their choice to support the impeachment against the Vice President this time around. We don't know exactly. Hopefully no, na yung ang manaig dito yung talagang right discernment and good judgment for us to be able to really hold anybody and everybody accountable. At from a political perspective, ano po ba yung kahalagahan ng paggamit ng prinsipyo? Kasi ito yung keynote po talaga, no? Yung pantay na pananagutan sa parehong issue, yung flood control anomalies at ito nga pong impeachment complaint laban kay VP Sara.
Well, yun nga, like I mentioned, sa usapin naman talaga ng corruption, hindi natin talaga tinitignan dito kung magkakano. Pero kasi, lahat kailangan talagang mapanagot. Pero in terms of, yun nga, prioritization, and in terms of giving more importance where it is due, siguro para sa akin mas mabigat talaga itong hamon na kinakaharap ng flood control scandal, not only because of the depth and the magnitude and the very orchestrated attempt to really embezzle the coffers of the country, but more importantly kasi dito sa usapin kasi ng confidential funds, kung maalala natin, may mga binigay ng pahayag, halimbawa ang COA, may mga clarifications na sila na isinumite, and that they really find no irregularity on the part of how it was used by the Vice President. So kumbaga, kung ang titingnan natin dito is yung lalim at lawak ng issue, definitely mas magandang pagtuunan ng pansin talaga itong flood control scandal. Kasi dito meron talaga tayong nakikitang tahasan na hindi tama at baluktot na paggamit ng pondo ng ating bayan, at yun nga, walang dissenting opinion na binibigay ang ilang mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng COA regarding this particular scandal. Pero yun nga, yung pantay na pananagutan, ibig sabihin is dapat talaga mapanagot lahat, regardless of the amount. But then again, what I'm saying here is yung prioritization tsaka yung pagbibigay natin ng halaga. Kasi right now, the public, I think, is more keen on knowing the big fishes and the mastermind really behind this very orchestrated flood control mess. And until this time, or maybe until such time na malaman natin yung punot dulo nito, hindi siguro matatahimik ang ating mga kababayan. So I think that is what we should really look into, na may mapanagot talaga tayo rito mga malalaking isda. At alam naman po natin na nagkaroon ng 1-year ban po o na-archive nga po itong impeachment articles laban kay VP Sara Duterte. Gaano po ba gaano kalaki ang magiging yung papel ng desisyon nga po ng Korte Suprema the last time sa kasalukuyang political landscape? Well, kasi mahalaga na maintindihan natin na yung intervention naman na ginawa ng Korte Suprema before was not really based on the merit or the substance of the case, but it's really more into the form, and to the legality of how it was to be filed, basically. So sa tingin ko naman, since na-satisfy naman na yun, sumunod naman yung kumbaga hindi naman natuloy yung impeachment sa Senate, and this time around I believe wala naman siguro magiging legal impediment. So I don't think the Supreme Court will meddle anymore, So for as long as the charges for the impeachment are grounded within the constitutional provisions of filing such an impeachment complaint, then I don't see the Supreme Court being a hindrance to the impeachment against the Vice President. At samantala, dumako naman tayo kasi ngayon naman ay umugong naman yung mga kumbagay posibleng impeachment complaint laban naman kay Pangulong Marcos. Paano po ba tinitingnan yung naging pahayag na political maneuverings lamang itong mga usaping impeachment laban sa ating Pangulo? I really don't think it's political maneuverings because the camp of the Vice President could also do the same thing. If the President is saying it's political maneuvering, then I think more importantly the Vice President could also claim the same thing. Bakit? Kasi yun nga, may decision na yung COA regarding this, and yet fina-file pa rin nila ng paulit-ulit. And if the purpose of this is to really derail the Vice President from running in the 2028 elections, then it's very clear it's politically motivated.
motivated. Let's understand that the impeachment as a political process will always have political underpinnings, no? And I think dito naman sa usapin regarding the president being filed an impeachment complaint, again, if it's within the purview of what the Constitution permits, no, if the charges against the president are within the provisional limits of what the Constitution suggests, then I don't see any problem with that, no? Kasi karapatan naman natin talaga na mag-file ng impeachment complaint, no? Whether lalo na sa isang impeachable officer. And kung titignan naman natin kung ang gagamitin na basis dito is either betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution, then the people filing the impeachment against the president should actually be ready with their evidences and testimonies to prove their claim, no? Otherwise, we cannot just simply, kumbaga, parang set aside the idea of him being filed an impeachment because it's a constitutional right of people to, you know, to file impeachment against him, especially if they see that there's really an impeachable offense. At ano po ba yung mga implication po, no, ng mga ganitong impeachment talks tungkol sa kasalukuyang klima ng politika dito sa Pilipinas habang kumbaga ay papalapit ang pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso? I'm sorry, nawala po. I'm sorry. Ayan. Ano po ba yung implications po, no, ng ganitong mga usapin patungkol sa impeachment, tungkol sa kasalukuyang klima ng politika sa bansa habang papalapit ang pagbubukas ng sesyon o ng sesyon ng Kongreso? Well, basically, no, maaaring mabago nito yung dynamics. Primarily, syempre, magkakaroon ng pagkakahati-hati, magkakaroon ng mga shifting alliances. Definitely, this will have an effect on the oncoming session, and we'll try to see, no, we'll try to see later on how will this unfold. Pero the way I'm seeing it, maaaring hindi rin naman maging ganon kasolido yung Ayun, naputol tayo. Naputol yung ating communication with Dr. Kalilong. Hold on para sa ating mga tagapakinig. We'll call him again para syempre mahalaga ang mga ganitong diskusyon para din sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ayan, we're trying to call him again. Ayan, at habang hinihintay natin ang kanyang pagbalik dito sa ating programa. Ayan, mukhang hindi natin siya ma-reach pa. Ayan, ituloy muna natin ang ating balitaan. Sa iba pang mga balita, mayroong kahalagahang pang-ekonomiya at pang-estratehiya ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA sa pamamagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates o UAE. Ito ang ibinahagi ni Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service. Matatandaan na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang pagpirma sa naturang CEPA nitong Martes na kauna-unahang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at ng isang bansa sa gitnang silangan. Ayon kay Dr. Batu, bilang ang Pilipinas ay isa sa mga fastest growing economies sa buong mundo, ang CEPA ay isang mahalagang hakbang pagdating sa liberalisasyon ng ating ekonomiya. It is economically significant because this free trade agreement essentially opens up countries, Philippines and the UAE, to better trade relations. And as you may be aware, the Philippines is one of the fastest growing countries in the world. We have a sizable middle class with a strong demand for goods and services. So definitely this is an important step in terms of liberalizing economies and opening up to freer trade, which is the trend that we've been seeing for many countries, which essentially is opening up to more trade.
Samantala, ani Dr. Batu, binibigyang hudyat ng SEPA sa pagitan ng Pilipinas at UAE ang diversification ng trading relations ng ating bansa. Matatandaan na ang top trading partners ng Pilipinas ay ang Estados Unidos, China at iba pang mga bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. O ayon sa ekonomista, ipinapakita lamang ng SEPA na bukas ang ating bansa na makipagkalakalan sa iba pang dako ng mundo sa gitna ng global uncertainties. From a strategic point of view, when we say strategic means that we're looking at the very long term. It is a signal that the Philippines is diversifying its trading relations. As we may be aware, the Philippines' top trading partners include firstly the United States, followed by China, and then our ASEAN neighbors. Now, as a result of this free trade agreement, it sends a signal to the world that the Philippines is opening up its doors to trade to other countries or other regions, specifically the Middle East. So it's a signal that we are diversifying our trading relations. And of course, diversification is an important strategy in the world that we're operating in, because the current world that we're operating in is there are geopolitical uncertainties. It's like what we saw in the previous weeks, what happened with Venezuela, what's going on in other parts of the world. This creates uncertainties, and diversifying our trading relations would cushion our economy in terms of these shocks. Si Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At babalikan na po natin ang ating panayam sa ating political analyst Dr. Froilan Calilong. Dr. Calilong, ang ating huling tanong kanina ay ano po yung mga nakikitang implikasyon ng mga impeachment talks tungkol sa kasalukuyang klima ng politika sa bansa habang papalapit ang pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Go ahead po. Well, I think it's really more about what will be the implication to the entire political landscape of the country that really matters here. Remember that whenever we have an impeachment, it's always a disruption to the otherwise smooth flow of transactions and legislative policy making functions of the Congress. Primarily because they need to also devote some time for the impeachment as well, especially if it will be elevated to the Senate. So what I'm saying is that impeachment complaints like this, especially unprecedented ito kung sakasakali na sabay na may impeach or mafafile ng impeachment ng Presidente at ang ikalawang Pangulo, I think this is really going to be very disruptive doon sa functions ng Kongreso. At the same time, it may also create some kind of problem, lalong-lalo na dito sa pinakaharap nating sitwasyon ngayon. We have a lot of economic debacles, we have a lot of problems with regards to our investment climate, and of course, talks about impeachment always resonates to political instability, which creates an effect on the economy primarily. So ito yung titignan natin ngayon, lalong-lalo na kung sakali ma-file itong parang impeachment na to sa sa Pangulo at ikalawang Pangulo. At siguro ito na lamang po yung panghuli ko pong katanungan sa inyo. Ano naman po, nabanggit nyo yung ibang epekto ng mga usapin itong impeachment. Ano naman po ang magiging impact nito sa tiwala naman ng publiko sa pamahalaan at sa mga institusyon ng demokrasya? Well, impeachment actually, as enshrined in the Constitution, is the only constitutional mechanism by which we could remove an official that is said to be guilty of impeachable offenses. And I think it's really a barometer of a good and working democracy, especially if the motivations or the reasons behind the filing of such is grounded on accountability, justice, and good governance.
hands, no? So, pero kagaya ng binanggit kanina, kung may mga political motivations behind the impeachment complaint or the filing of such, then I think it clouds, no, or it actually overshadows the very reason why we have this power to remove an impeachable officer. So at the end of the day, it should really be about accountability. It should be about justice. Unfortunately, alam naman natin that impeachment is always a numbers game. That's the sad reality, no? Minsan kahit sabihin natin na nailatag ang mga ebidensya, may mga matitibay na testimonya, at the end of the day, especially if it's the senator judges that will be deciding on it, syempre papasok pa rin dito yung mga alliances, papasok pa rin dito yung mga mechanisms of control and favor, and this actually does not sit very well with the democratic spirit of an impeachment. No, so kaya ang binabanggit natin, mas maganda sana as much as possible na wala tayong ganitong mga proseso, like I said, because it's very disruptive politically and economically, and at the same time it's very divisive for the country on a social level. Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Dr. Kalilung for joining us dito po sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at Happy New Year po muli sa inyo. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. At ating po nakasama sa programa si Dr. Froilan Kalilung, ang isa po na political analyst. Dadako tayo muli sa ating balitaan. Bagamat nakikita ng iba na maliit ang 9.13% na pagtaas ng Philippine exports bilang epekto ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates o UAE, maituturing pa rin itong magandang development dahil bukod sa mapatataas ang exports revenue ng ating bansa at pagkakaroon ng multiplier effect sa iba't ibang sektor ay mapalalakas din ang ating foreign exchange. Ito ang binigyang diin ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service. Ani Dr. Batu, magbibigay hudyat ang pagtaas ng exports sa isang stronger at stable na piso. Ito ay sa gitna ng paghina ng halaga nito kontra dolyar. Increase in exports would strengthen our foreign exchange. As what we've been seeing lately is that the peso is relative to the US dollar is weakening. So an increase in exports would mean a stronger and a stable peso. So definitely, although 9% increase might sound modest, but in terms of its other effects, it actually produces a meaningful effects in other sectors. Si Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, may ilang sektor sa ating bansa ang maaaring magkaroon ng short at long-term na benepisyo mula sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA sa pagitan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates o UAE. Ayon kay Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu, pagdating sa short-term na benepisyo, ang mga sektor ng agrikultura at food processing ang agad na makikinabang mula sa CEPA dahil sa paraan kung paano pinoproduce ang mga produkto. Agriculture and food processing, for example, are the ones that might likely have the immediate benefits. And the reason is because of how these sectors produce. Meaning that in the case of agriculture and food processing, a lot of the infrastructure is already there in the Philippines. So what it means is that all the sellers, the businesses are looking for is a market. And once the market is there, then they can sell. So for agriculture and for food processing, even if we include electronics and light manufacturing, because the infrastructure is already there, over the short term, too, they can benefit.
Samantala, ani Dr. Batu, ang mga sektor tulad ng healthcare, edukasyon, digital trade at logistics ang maaaring makakuha ng pangmatagalang benepisyo mula sa SEPA. Once tariffs start to fall, other sectors where it might take a while for them to scale up production so that they can meet the export demand would be sectors like healthcare, education, and other professional services, digital trade, logistics. Later on, these sectors can catch up once the scale is there. Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ang mga lokal na pamahalaan pinaghahanda na ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa harap ng banta ng Bagyong Ada. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Agad na pinakilos ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan kasunod ng pag-iral ng Bagyong Ada na unang bagyo ngayong 2026. Batay sa forecast track ng bagyo, posible itong maglandfall sa Eastern Visayas sa Biyernes at sa Catanduanes pagsapit naman ng Sabado o Linggo. Dahil dito ay inatasan na ng DILG ang mga LGU na agarang tukuyin at tutukan ang mga high-risk, flood-prone at landslide-prone areas bilang paghahanda sa posibleng preemptive o mandatory evacuation. Pinaiigting na rin ang pre-disaster risk assessment ng mga LDRMC habang inaatasan ng mga LGU na tiyaking fully operational at handang i-activate ang kanilang mga emergency operations centers at incident management teams. Kasama rin sa paghahanda ang pagtiyak na handa ang mga evacuation centers at medical facilities at may sapat na supply ng pagkain, sanitation at mga kagamitang medikal. Hinimok naman ang mga punong barangay na i-activate na rin ang barangay level preparedness protocols gamit ang Listo Sikap Guide. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Senador Ping Lacson tiwalang mapapauwi ng Pilipinas si dating Congressman Zaldico kung hihingin ang tulong ng United Nations o UN. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Nakatitiyak si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na malaki ang posibilidad na mapauwi ng Pilipinas si dating Congressman Zaldico kung hihingin ng ating bansa ang tulong ng United Nations at paiirali ng UNCAC o ang United Nations Convention Against Corruption. Pinunto ni Lacson na isa ang Pilipinas sa 192 countries na miyembro at signatory nito kaya pwede tayong dumulog sa UNCAC para mapauwi si Ko. Ito lalo na anyat walang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal at sa iba pang mga bansa na posibleng kinaroroonan ni Ko. Binanggit rin ni Lacson na mayroong kasunduan ang European Union na magtutulungan sila kung nasa isang member country nila na walang extradition treaty ang isang individual na hinihiling ng iba pang bansa. Dinagdag rin ng senador na pwedeng isabay dito ang paghingi ng tulong sa Interpol lalo na kung mailalagay sa red notice si Ko. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, sa kabila ng paghina ng ugnayang komersyo ng Pilipinas at Syria dulot ng mga sigalot, sa gitnang silangan naniniwala ang ating embahada sa Damascus na lalago pa rin ang mga usaping pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa lalong-lalo na at nagpapatuloy ang pakikipagtalakayan patungkol sa naturang sektor. Kauyan nito ay binahagi ni Ginoong John G. Reyes, ang Chargé d'Affaires ng ating embahada sa Damascus sa programang babangon sa makabayang serbisyo publiko ng Radyo Pilipinas World Service na bago magsimula ang krisis, ang nag-iisang Port Operator Services noon sa Syria ay pagmamayari ng isang Pilipino, ang International Container Terminal Services Incorporated. Well, noon bago magsimula ang krisis, masasabi kong naging malago ang ating pakikitungo sa larangan ng komersyo, Isa lang sigurong masasabi ko dyan ay
Ang tanging port operator lang dito sa Syria noon ay ang International Container Terminal Services Incorporated na pagmamayari ng isang Pilipino, no? Ang ating negosyanteng si Mr. Enrique Razon, no? So ito po ay isang tinitingala at ginagalang na port services operator worldwide, no? Mangyari lang po dahil sa dulot po ng krisis, ito po ay nangailangang lumabas muna sa Syria, no? Bagamat ngayon medyo humina po ang pakikipagtalakayan natin, dulot na rin po ng epekto ng sigalot na nangyayari dito. Pero sa mga darating na buwan o mga taon siguro ay alam natin na lalago na ito, at sa aking pagkakalam po ay medyo nagiging mabilis na rin po at tumataas ang ating pakikipagtalakayan sa kanila sa larangan ng komersyo. Samantala, pagdating sa pag-e-export ng ating mga produkto patungong Syria, sinabi ni CDA Reyes na nagsisilbing hamon sa ngayon ang transportasyon na magsisigurong nasa maganda pa ring kalidad ang agricultural goods tulad na lamang ng saging. Sa kabila ng hamong ito, ani CDA Reyes ay mayroong iba pang maiaalok na produkto ang Pilipinas sa bansang Syria tulad na lamang ng niyog at mga kagamitan para sa electronics. Marami po tayong saging. Kaya lang nung ako po'y nakipag-ugnayan sa mga negosyante rito, ang sabi nila ay baka pagdating nito, mga saging nyo mula Pilipinas ay hindi na kanais-nais dahil sa tagal ng kanyang lalakbayin. So sa kasalukuyan sila po'y kumukuha sa Peru o sa mga Latin America, no? So yun po ang mga isang challenge na kailangang resolbahin natin, no? Pero marami po tayong o-offer sa kanila, gaya din po ng mga coconut, no? At ang mga bagay nating pang gamit sa mga electronics at marami pa pong iba. The Philippine Embassy to Damascus, Syria, Chargé d'Affaires, John G. Reyes. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bagamat naudlot ang usaping turismo sa pagitan ng Pilipinas at Syria, ay mayroon pa ring mga Syrian national na kumukuha ng visa mula sa ating embahada sa Damascus upang makasakay sa mga barkong nakadaong sa ating bansa bilang mga manlalayag. Ito ang ibinahagi ni Ginoong John G. Reyes, ang Chargé d'Affaires ng ating embahada sa Damascus, Syria, sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ng Radyo Pilipinas World Service. Ani CDA Reyes, nako-compensate ang visa issuances ng embahada dahil sa mga Syrian nationals na nais makipagsapalaran sa Pilipinas. Noong 2024 ay nakatakdang magpadala ng Syrian nationals patungo sa ating bansa bilang mga turista, ngunit ito ay naudlot dahil sa pagpapalit ng rehimen sa Syria. Pero meron isang iba yung aming aksyon na ginawa last 2024, at kami ay nagsimulang magpadala na sana ng mga humigit kumulang 30 katao, no? 30 katao para magsimulang turismo sa Pilipinas. Sa kasamang palad po ito, inabot po ng ating pagbabago ng rehimen, kaya ito po ay naudlot at medyo nagbago po ang timetable, no? Pero sa ngayon po, kahit gayon pa man, hindi naman po nananatiling wala. Meron at kaya lang mahina po ang numero, hindi po sa isang may pagmamalaki, no? Sa kabilang dako naman, kahit man ganyan sa turismo, maraming pa rin pong humingi sa atin ng visa, no? Ito ay sa larangan naman ng paglalayag, no? Marami silang mga seafarers dito na Syriano. Kadalasan doon po sumasakay sa mga barko natin, sa mga barkong nakadaong sa Pilipinas. Kaya ganun pa man parang nakukumpensa yung mga visa issuance namin dahil sa mga maraming marinero na nagpupunta sa Pilipinas. The Philippine Embassy to Damascus, Syria, Chargé d'Affaires, John G. Reyes.
kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, 167 mga guro at principal sa Lawag City na promote dahil sa expanded career progression program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabangulat ihatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kinumpirmaran ti Department of Education Division of Lawag City nga adan ti 167 amang isursuro kan principal na ipromote dito syudad ti Lawag. Netagad resulta iti programa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga expanded career progression. Sigon kini Information Officer Amy Nicolas, ado kadakwada ti labiit pay ang nagisuro ngam kwalipikadon ang umato ti posisyon na ngam adalat tamat dagiti sumagumano ang nabayagan ti serbisyo ngem itadalaang na amiris nga agaplikar tinangat nga to oposisyon. Itagdama adapay ti tallo ang agaplikar nga urayan da ti promosyon da ken mangnamnama ti opisyal nga adun tupay ti sumaruno nga agaplikar. Panangtungpal dayta ti kari ni President Ferdinand R. Marcos Jr. seknan itinalawlawa sakop ti promosyon dagiti mangisursuro ken panangi siguro nga awan kadakwada tag-retire teacher 1 ti posisyon na. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, hinaing ng mga katutubong Pilipino sa idinadaos na road project na magkokonekta sa La Union at Benguet, pinag-usapan sa isang dialogo. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nagsasaritaan dagiti ahensya ti gobyerno kan dagiti umili dagiti pakasatngan kan aro nga ing maipanggap iti Santol San Gabriel Kapangan Road Project amang sakop iti probinsya ti La Union kan Benguet. Indauluan ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP Region 1 ti Multisectoral Dialogue anaanga iti Barangay Lunoy San Gabriel La Union. Nakipasatmat iti dialogo ti Commission on Human Rights, Department of Public Works and Highways, LGU San Gabriel, kan indigenous cultural communities with indigenous peoples ti San Gabriel. Naipanamnama kabayatan ti dialogo, ti panakipangruna ti karubangan dagiti na insigudan nga umiliw no IPs, kastamutan dagiti ancestral domains ken dagiti lintag. Maibasar iti impormasyon, ti proyekto kat agatidog iti 25 kilometro, nga daan iti pondo a 1.36 billion pesos, a posible amalpas inton 2027. Manipod ago la Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan.
mahigit 52 milyong pisong 2025 business taxes na likom ng LGU Borongan inaasahan na mahihigitan ngayong 2026. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Ginlalauman na tuig 2026 sing nasusulabuan ang sobra 52 milyones de pesos nga nakalap ka business taxes sa lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan han tuig 2025. Inadigin pahayag nga DYSRP Borongan ni Miss Luis Bianca Limbawan Agda, Business Permit and Licensing Office Section Head. Paglaklaro ni Miss Limbawan Agda, dako nga bahin hini a kantidad intika nga business taxes, handag nga business establishments, construction firms ug handamo nga business retailers nga nakadugang liwat and fees, tikangan special permits, motorized tricycle operation permits, burial permits ug iba pa. Ang nasabi nga kantidad ng masitaas in 3 milyones de pesos han sobra 49 milyones de pesos nga business taxes nga nalikom han tuig 2024. Nga ginlalauman liwat nga maabot in 1,800 nga business owners ang nagre-renew ang IRA business permits yan nga tuig 2026. Tikang syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. Bureau of Fire Protection o BFP Bontoc, Southern Leyte, bumisita sa lokal na pamahalaan para sa New Year's Call. Ang kabang ulat tihati naman sa atin ni Ruel Bugnos. Ang Bontoc Fire Station sa panguna ni Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 3 Leody Abrao may bisita sa local government unit alang sa New Year's Call. Personal sila nga nakigtagbo kang Municipal Mayor Noel Alensub kauban ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan. Kini nga mang kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa koordinasyon tali sa BFP o sa lokal nga kagamanan, pagbag-o sa panaghigalaay o panag-uban para sa mga programa sa lungsod o pagpadayag o paday nga suporta sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko o sa mga inisyatiba sa fire prevention alang sa tibok tuig. Gawas sa pakigtagbo sa mga opisyal sa lungsod, may bisita sa ang grupo ni Senior Fire Officer 3 Abrao sa bagong natudlo nga Municipal Local Government Operations Officer nga si Imelda Harabe. Ang maong courtesy call gihimo aron nga mas mapalambo ang kooperasyon o pagtinabangay sa paghatag og epektibong serbisyo publiko. Ilabi na sa pagtubag sa mga emerhensiya o krisis sulod sa lungsod sa Bontoc. Pinagi ni nga paningkamot masaligon ang Bontoc Fire Station nga mas mahimong hapsay luwas ang komunidad. Batok sa bisan unsang hulga sa sunog ug uban pang mga sakuna karon tuiga. Mula sa Radyo Pilipinas Sugod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Karamihan sa mga Pilipino umangat ang buhay. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Adunay pag-angat sa kahimtang sa pamuyo sa katawang Pilipino, kini ang gibutyag ni Regional Director Janet Alves sa Philippine Statistics Authority atol sa Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club. Sumala pa ni Director Alves, ang poverty threshold sa Pilipinas mao ang minimum income nga gikinahanglan nga ma-meet ang basic needs sama sa pagkaon, clothing ug shelter. As of 2023, ang poverty threshold sa Pilipinas ana sa 9,939 pesos matag bulan alang sa usa ka pamilya nga dunay 5 ka mga miyembro. Nagpasabot kini nga kinahanglan ana sa 331 pesos matag usa ka tawo sa matag adlaw. Ang poverty incidence sa Pilipinas ana sa 18.1% sa 2021 o ana sa 18.1% sa population ang nagpuyo nga naubos sa poverty threshold. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga del Sur Provincial Government at Department of Agriculture o DA Central Office magsasanib puwersa sa pagpapatupad ng mga farm-to-market road project sa lalawigan. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gisuportahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tinguha ni Zamboanga del Sur Governor Divina Gracio nga magtinabangay
ang pangagamahanang probinsyal o ang Department of Agriculture o DA sa pag-implementar sa mga farm-to-market road o FMR projects sa nakadiyang mga lugar sa lalawigan. Gipahayag ni Secretary Chu Laurel nga usa ka welcome development ang suporta sa pangagamahanang panlalawigan aron mapadali ang pagpatuman sa mga FMR project. Matod sa kalihim, gikinahanglan sa DA ang suporta sa pagtukod sa mga infrastruktura nga magbukas sa akses, magpakunod sa gasto sa produksyon, mapataas ang kita sa mga maguma o makahatag o kalambuan sa mga komunidad. Sa Zamboanga del Sur, adunay 26 ka prioridad nga mga road projects sa 21 ka munisipyo. Lakip na ang Pagadian City. Misaad si Governor Yu nga magsumiter og regular nga report sa progreso sa proyekto ug mutuman sa accounting, auditing ug procurement rules sa gobyerno. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan. RDRMC Caraga nagsagawa ng pre-disaster risk analysis meeting para sa Tropical Depression ADA. Narito naman ang balitang hatid sa atin ni Jezreel Sudario. Nagpahigayon og pre-disaster risk analysis ug scenario building meeting ang Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council uban ang mga provincial, municipal ug city DRMOs pinaagi sa online meeting aron susihon ang pinakabagong update sa lakat sa panahon ug ang posibleng epekto sa Tropical Depression ADA kakaron sulod na sa Philippine Area of Responsibility diin ang Tropical Depression ADA mao ang pinakaunang tropical cyclone sa tuig 2026. Base sa forecast gilauman nga magdala og ulan ang Tropical Depression ADA sa rehiyon sa Caraga nga din ang pinakataas nga posibilidad sa epekto mahitabo sa Biyernes ug Sabado. Gipasidaan nga magpabiling alerto og andam sa tanang panahon ang Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands nga anaa karon ilawom sa wind signal number 1. Padayon ang koordinasyon sa lokal nga mga otoridad alang sa mga lakang sa disaster preparedness, lakip na ang disaster response aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Gikan sa RP Butuan kini si Jezreel Sudario para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jezreel Sudario mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Government Service Insurance System o GSIS nagkaloob ng 1.48 milyong pisong insurance claim sa Iligan City LGU. Ang detalye ng balita, ihati naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majed. Naghatag og 1.48 million pesos insurance claim ang Government Service Insurance System o GSIS Iligan Branch sa Iligan City Government, isip bayad sa service vehicle sa sangguniang panlunsod nga nadaot human natubahan og kahoy atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Krising yadtong July 18, 2025. Sumala ni GSIS Iligan OIC Manager Troy Palermo, sakop sa ilang non-life insurance dili lang ang mga empleyado sa gobyerno, kundi apilusab ang mga kabtangan ni ini, subay sa Republic Act No. 656 o ang Property Insurance Act ug isip kabahin sa risk management. Tumong dini nga mapakunhod ang gasto sa gobyerno sa panahon sa kalamidad ug pagmintinar sa maayong pagdumala sa pinansyal. Dugang ni Palermo, abdi usab ang non-life insurance sa ahensya alang sa mga empleyado sa gobyerno ug mas barato kini kumpara sa mga pribadong insurance. Samtang nagpasalamat si Mayor Frederick Siao sa GSIS sa paspas nga pagbayad sa insurance claim ug gipasiugdang importansya sa pagbaton og insurance sa mga kabtangan sa lokal nga pangagamhanan. Gisiguro sab sa GSIS ang padayon nga paspas ug tukmang pagproseso sa mga benepisyo ug insurance claims. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na po nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, aming pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman, makalipas lang ang ilang paalala.
Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang magbibigay ng pangmatagalan o long-term na pagpapalakas ng matatag na ekonomiya ng Pilipinas ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA sa pagitan ng bansa at ng United Arab Emirates o UAE. Nilagdaan ng CEPA sa sidelines ng Abu Dhabi Sustainability Week 2026 Summit sa Abu Dhabi National Exhibition Center sa tulong ng kinatawan ng Pilipinas na si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Sinaksihan na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ang naturang seremonya. Sa isang pahayag inilarawan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang CEPA bilang landmark step sa pagpapalawig ng Philippine trade investment at global market access. Ayon kay PCCI President Perry Ferrer, hindi lamang nagsisilbi ang UAE bilang pangunahing destinasyon para sa Philippine exports kundi isa ring global gateway na nag-uugnay sa Asia, Gitnang Silangan, Africa at Europe. Dagdag ni Ferrer, nagbibigay ang kasunduan sa mga exporter, investor at small-medium enterprises ng mas malakas na platform upang maabot ang UAE at Middle East. Binigyan din ni Ferrer na sa pamamagitan ng CEPA, magdadiversify ang trade partnerships ng Pilipinas at mababawasan ang pagdedepende sa mga traditional export market. Magbubukas ang kasunduan ng panibagong oportunidad sa larangan ng agrikultura, manufacturing, construction materials at digital making ng o digital na maging professional services. Ito'y habang pinahihintulutan ang mga Filipino service provider na makipag-compete sa ilalim ng mas predictable at non-discriminatory na mga kondisyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matatag pa rin ang lending growth ng mga universal at commercial bank na nasa 10.3% nitong November 2025 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos na inilabas kamakailan, bumaba ang outstanding loans to residents sa 10.7% noong November mula 10.9% noong October, habang ang loans to non-residents naman bumaba sa 4.5% mula 11.1%. Sa kabilang banda, umakyat ang loans para sa business activities sa 9% noong November last year. Tumaas din ang lending sa electricity, gas, steam at air conditioning supply na nasa 26.6%. Sinundan nito ng transportation at storage 12.7%, wholesale at retail trade kasama na ang motor vehicle at motorcycle repair 11.6%, real estate 9%, information and communication 7% at financial and insurance activities 3.5%. Samantala, ang consumer loans sa mga resident kasama na ang credit card, motor vehicle at salary loans nasa 22.9% noong November 2025, mas mababa ng kaunti sa 23.1% noong October. Sinabi ng BSP na mahigpit nilang binabantayan ang bank lending bilang pangunahing transmission channel ng monetary policy at titiyakin nilang mananatiling sang-ayon ang domestic liquidity at lending conditions sa price at financial stability objectives. Paliwanag ni Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang matatag na double-digit loan growth ay isang positibong senyales ng magandang ekonomiya. Nakatulong aniya ang policy rate cuts ng BSP at ng US Federal Reserve sa pagpapalakas ng lending dahil ibinaba nito ang borrowing at financing costs.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot sa 2.8 billion pesos na halaga ng state-funded loans ang na-facilitate na National Electrification Administration o NEA noong 2025 na pinakinabangan ng 45 electric operatives. Batay sa datos ng NEA Accounts Management and Guarantee Department, karamihan sa mga loan katumbas ng 1.7 billion pesos ay nagamit sa capital expenditure ng 34 na mga electric cooperatives o ECs. Karamihan naman sa EC beneficiaries ay mula sa Luzon na mayroong 15. Sinundan ng Mindanao na mayroong 11 at sa Visayas na mayroong 8. Halos 956 million pesos na halaga ng mga loan ang binigay sa working capital ng 11 ECs sa Albay, Cagayan de Sulu, Camarines Sur, Cotabato, Negros Oriental, Northern Negros, Pampanga, Pangasinan, Sultan Kudarat at Tarlac. Umabot naman sa 142.4 million pesos ang climate change-related loans na na-facilitate ng NEA noong 2025 at inilaan sa rehabilitasyon ng energy infrastructure na nasira ng Super Typhoon Odette noong 2021, partikular ang Hanopol Mini Hydro Power Plant sa Bohol sa ilalim ng service area ng Bohol 1 Electric Cooperative o Boheco 1 at restorasyon naman ng Surigao del Norte Electric Cooperative o Surneco distribution lines sa Surigao del Norte. Mas pinalakas ngayon ang pamahalaan ang power-related program upang siguraduhin lahat ng mga kabahayan ay mayroong elektrisidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa gitna ng pagkakalantad ng mga financial technology sa cybercrime, nakikipag-ugnayan ngayon ang online cash lender One Hand sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, PNP-ACG, upang proteksyonan ng mga humihiram ng pera sa cybercrime losses. Pahayag ng One Hand ang kolaborasyon nito sa PNP-ACG, ang ahensya ng pamahalaan na responsable sa paglaban sa cybercrime sa Pilipinas, ay layuning protektahan ang mga nangungutang mula sa mga scammer. Nakatutok ang programa ng One Hand at ng PNP-ACG sa public awareness campaigns hinggil sa responsable at ligtas na paghiram ng pera maging sa pagbibigay edukasyon sa mga consumer kung paano matukoy at maiwasan ang predatory lending schemes. Pagbibigay diin ni One Hand President at CEO Francisco Roberto Mauricio, pinaigting ng bagong ugnayan ang pagsisikap ng kumpanya na protektahan ang mga consumer sa digital lending space. Sa ngayon, nakapaglabas na ang One Hand ng mahigit 85 billion pesos sa loan at nakapagtala ng mahigit 20 bilyong registrations. Layunin nitong palawigin ang access sa credit card para sa underserved communities sa pamamagitan ng mas mabilis at compliant na digital lending services. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balita negosyo at kalakalan, narito na po ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, January 15, 2026. Ang United States dollar ay nasa 59 pesos 42 centavos, Japan yen 38 centavos, Singapore dollar 46 pesos 16 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 52 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 62 centavos, United Kingdom pound 79 pesos 88 centavos, European Monetary Union euro 69 pesos 20 centavos, Canada dollar 42 pesos 82 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 85 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po si Leo Magbayo sa pagbabalita po ng balitang pampalakasan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nag-init muli ang mga kamay ni Marshall Lassiter at bumalik sa kanyang forma si Junmar Fajardo. Pero ang tunay na nagbigay ng malaking diferensya ay ang mga hindi nasusukat na kontribusyon ni Chris Ross habang pinigilan ng San Miguel ang matinding paghahabol ng Barangay Ginebra 115-109 para lumapit sa isang panalo tungo sa pagbabalik sa finals ng PBA Season 50 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum. Sa huling sandali ng laro, habang muling sumusubok ang Gin Kings na bumalik, si Ross ang gumawa ng mga pinakamahalagang aksyon, ang pagkuha ng kritikal na rebound matapos magminti sa free throw si CJ Perez na nagpanatili sa 3-2 series lead ng Beermen sa best of 7 semifinal series. Hindi man malaki ang puntos, ramdam ang presensya ni Ross kung saan nagtapos ito na may 9 na puntos, 8 assist, 3 steals at 2 blocks. Dalawa sa mga depensang yon ang nagpatigil sa momentum ng Ginebra, isang malaking block kay RJ Abarientos at isang malinis na swipe kay Jason David sa transition na nagpatahimik sa crowd. Bumawi si Fajardo matapos ang 2 malamig na laro, nagtapos ng may 21 puntos at 11 rebounds. Kumamada naman si Lassiter ng 16 na puntos mula sa 4 na 3. Nagambag din si Perez ng 20 puntos habang nagbigay ng solidong 18 puntos at 9 na rebounds si Mo Tautua. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang semifinals matchup, umasa ang TNT sa huling sandali kina Jordan Heading at Ray Nambatak para malusatan ang career night ni CJ Cancino at talunin ang Meralco 99-96. May 5 puntos na abante ang Bolts 96-91 sa huling 27 segundo bago magpakawala ang tropang 5G ng nakakagulat na 6-0 run. Nagpasiklab si Nambatak ng mabilis na 4-point play para ibaba sa isa ang lamang at agad namang sinundan ni Heading ng napakahalagang steal kay Cancino sa ilalim ng TNT basket para sa madaling tira na nagbigay ng kalamangan. Bumuo ang dalawa ng mabagsik na kombinasyon kung saan nagtapos na may 31 puntos si Heading at 25 si Nambatak, sapat para dalhin ang TNT sa ika-4 na sunod na finals appearance. Nalampasan nito ang pagsabog ni Cancino na kumamada ng 36 na puntos, 26 dito sa final quarter para buhay ng Meralco mula sa 15-point deficit at maibigay pa ang panandaliang kalamangan. Naiwan pa ang Bolts sa 76-86 sa huling 4 na minuto bago pangunahan ni Cancino ang 20-5 run para sa 96-91 lead. Sa dulo, bumawi si Calvin Oftana sa depensa. Nahinto niya ang layup ni Cancino na maaaring nagbalik ng kalamangan sa Meralco at muli niyang ginulo ang huling 3-point attempt na pwedeng nagpadala ng laro sa overtime.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal nang naghiwalay ng landas ang Phoenix at sina head coach Willie Wilson at team consultant Jamike Jarin ayon yan sa anunsyo ng koponan nitong Miyerkules, isang malaking pagbabago matapos ang magulong simula ng kanilang kampanya sa PBA Season 50. Nanggaling ang desisyon matapos ang mabigat na unang conference sa ilalim ni Wilson kung saan nagtapos ang Fuel Masters na may 3-8 record sa ika-10 pwesto at hindi umabot sa playoffs ng Philippine Cup. Sa kanilang pahayag, sinabi ng Phoenix na ang paghihiwalay ay resulta ng masusing pagsusuri at nangyari ng maayos sa magkabilang panig. Nagpasalamat din ang koponan kina Wilson at Jarin sa kanilang serbisyo, dedikasyon at professionalism sa mga nagdaang taon. Itinalaga si Wilson bilang head coach bago magsimula ang season habang si Jarin ay inilipat sa consultant role. Sa kabila ng batang lineup na pinangungunahan ni na Jason Perkins, Kai Balungay, Tyler Tio, Richie Rivero at Kenneth Tuffen, hirap ang Fuel Masters na makahanap ng tamang timpla at consistency sa ilalim ng bagong sistema. Wala pang ibinibigay na detalye ang Phoenix tungkol sa susunod na head coach, bagamat naiugnay sa posisyon si College of St. Benilde mentor Charles Chiu. Agad naman itong pinabulaanan ni Chiu at sinabing nakatuon siya sa pagbabalik ng Blazers para sa susunod na NCAA season. Nasa critical na yugto ngayon ng Phoenix habang naghahanap ng bagong leader na magtutulak sa kanilang batang roster sa pag-angat sa liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatunayan muli ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang dominasyon matapos talunin ang 2024 Paris Olympics silver medalist na si Donna Vekic 6-3 at 6-4 sa kanilang singles exhibition match sa Kooyong Classic sa Melbourne nitong Miyerkules. Nasa Career High Women's Tennis Association o WTA ranking na number 49, unti-unting kinuha ni Ayala ang kontrol matapos mahulog sa 1-2 sa unang set. Bumuo siya ng 4-2 at 5-3 na bante bago tuluyang isinara ang opening frame. Sinubukan ni Vekic na nasa number 70, gamitin ang kanyang karanasan sa second set at umabante ng 2-1. Ngunit nananatiling matatag ang Pinay tennis sensation, bumawi ng 4 na magkakasunod na games para umangat sa 4-2 at hindi na binitawan ang momentum hanggang sa matapos ang laban. Ito na ang ikalawang panalo ni Ayala kontra Vekic, kasunod ang 4-6, 6-4 at 6-4 na tagumpay niya sa ASB Classic Round of 32 noong nakarang linggo. Kasama ni Ayala na nagwagi sa araw, sina Lerner Tien na nagpasiklab kontra 2014 US Open champion Marin Cilic at 2024 US Open doubles champion Jordan Thompson na nakaalpas laban kay Denis Shapovalov. Ang Kooyong Classic, isang singles-only exhibition na nilalahukan ng ATP at WTA players ay nagsisilbing final tune-up ni Ayala bago ang Australian Open mula Enero 18 hanggang Pebrero 1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, patuloy ang malaking pagbabago sa roster ng NX-LED matapos kumuha ang Chameleons ng 5 bagong players na pinangungunahan ng mga veteranong sina Bang Pineda at outside hitter Nicole Champson bilang paghahanda sa bagong season ng Premier Volleyball League o PVL. Kasama rin sa mga bagong recruits sina libero Jelly Tempiatura, opposite hitter A.A. Adolfo at setter Joymi Cagande, hudyat ng panibagong direksyon para sa koponan 3 linggo bago magsimula ang All-Filipino Conference.
Dinadagdagan nila ang unang batch ng signings na kinabibilangan ni Janelle Cheng, Jonas Abete, Rania Musa, Aduki Ogonsanya at Abi Maranyo, kabuang 9 na bagong players na layong magbigay ng bagong tono sa kampanya ng NX-LED. Matapos maiwan ng walang team dahil sa leave of absence ng Petrogas, muling magsasama-sama sina Pineda, Tempiatura, Adolfo at Chamson kasama ang dating Angels teammates na sina Musa, Sabete at Cheng na nagdadala ng championship experience at matibay na chemistry sa NX-LED. Sa edad na 34, nananatiling mahalaga si Pineda na naging susi sa reinforced conference title run ng Petrogas. Nagbigay rin ng solidong kontribusyon sina Tempiatura, Chamson at Adolfo mula sa bench. Samantala si Cagande, dating highly touted setter mula National University, ay magkakaroon ng panibagong panimula sa Chameleons matapos mahirapang makakuha ng consistent minutes sa 2 taon niya sa Cherry Tigo. Sa dami ng bagong puwersa, target ng NX-LED ang isang breakthrough run sa PVL All-Filipino Conference. Umaasang makapasok sa semifinals sa unang pagkakataon mula nang sumali sila sa liga noong 2023. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayan ninyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muli pong nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Viral sa social media ang bagong look ng anak ni People's Champ Manny Pacquiao na si Michael matapos kumalat ang isang video kung saan napansin ng netizens ang umunoy pagbabago sa kanyang ilong. Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga spekulasyon kung nagpa-enhance ba itong si Michael habang may mga netizens din na pabirong nagkomento at may ilan ding sumuporta at nagsabing wala naman daw masama sa pagpaparitoke dahil pera naman daw yon ni Michael. Samantala, wala pang reaksyon o tugon dyan si Michael tungkol dito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, mariing tinanggi ng dating Viva Hot Babes member na si Katja Santos ang balitang magkakaroon ng reunion show ang kanilang grupo. Nilinaw niya sa isang Facebook post na bagamat nagpapasalamat sila sa patuloy na suporta at interest ng fans, hindi ito mangyayari sa ngayon dahil may kanya-kanya na silang prioridad at tinatahak na landas. Ang pahayag ni Katja ay kasunod ng sinabi ni Andrea Del Rosario na sa Fast Talk with Boy Abunda na pinag-iisipan nila ang posibilidad ng reunion matapos ang matagumpay na concert ng Sex Bomb Girls. Gayunman, iginiit ni Katja na hindi sila professional na dancers kundi mga aktres at modelong nagsama-sama noon. Tinalaki rin ni Katja ang mga paghahambing sa Sex Bomb Girls at giniit na walang kompetisyon. Magkaiba sila ng estilo at lakas ngunit pareho silang mahalagang bahagi ng isang era sa pop culture ng Pilipinas. Anya ay pinagmamalaki nila ang naging ambag ng Viva Hot Babes at nagpasalamat na patuloy itong inaalala ng publiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa uli nating chika for today, hindi pa rin nawawala ang isang blind item sa social media na tungkol sa isang powerful couple na umano'y may pinagdadaan ng problema. At isa sa mga pangunahing hinulaan ay sina Tony Gonzaga at si Direk Paul Soriano. Ang mga clue sa blind item na yon na magkaibang career, itong ang director at singer-actress, at letrang P at C. Itong ang si Paul at Celestina, tunay na pangalan ni Tony, ay nagtulak sa maraming netizen na ituro ang mag-asawa. Gayunman, ayon sa mga taong malapit sa kanila, maayos ang relasyon ng mag-asawa. Inalis na rin sa hula ang ibang celebrity couples tulad ni Marian Rivera at Dingdong Dantes, pati sina Zoren Legazpi at Carmina Villaruel na kapwa ay tinanggi ang chismis at sinabing maayos ang kanilang mga pagsasama. Bilang tugon, nag-post si Tony sa TikTok at pinaalalahanan ng publiko na huwag sayangin ang oras sa mga walang saysay na chismis na anya ay dapat nalang i-flush daw at huwag nang bigyang pansin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na rin po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang executive producer natin para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ang segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.